Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Ito po yung kanyang pullback o yung kanyang breather o kanyang pagbagsak sa presyo. Or masasabi po natin ito ay isang correction o retracement lamang. At sabi po ng isang analyst, yan, isa pong kilalang analyst po ito, ang nakapagsabi na hindi raw po nakakasorpresa yung yung pangyayari na ito, yung pullback na ito. At ayan, maging ako po ay sangayon dito. Kasi hindi naman po madalas po talagang yung market ay talagang nagkakaroon ng pullback at dapat bilang isang trader ay dapat ay lagi po nating asahan na posible po talagang mangyari ang pullback sa kahit anumang oras. At ayan, meron nga tayong nakalipas na balita kanina na yung pullback na ito ay nag-liquidate ng napakalaking amount. Yan, umaabot po ng nasa mga 300 plus na $1 million yung mga na-liquidate na mga nakalog na traders. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay the price of Bitcoin is experiencing a major pullback trend, but top market analyst Will Clemente the third believes this is not a surprise. Kaya yan, siya po yung nakapagsabi. Isa po siyang kilalang market analyst, si Will Clemente. Yan, Clemente or Clement the third. Yan, siya ang nakapagsabi na hindi raw po nakakasurpresa. Ayan, at inaasahan po niya talaga na mangyayari yung major pullback na ito kay Bitcoin. Ayan, at the time of writing, Bitcoin is priced at $42,423.55, down by 3% in the past 24 hours, while still maintaining the number one spot with a market capitalization of $829.9 billion. The trading volume has remained surprisingly elevated, soaring by 85% to $26.9 million. Yan, mas matindi po yung kanyang binagsak nung nagkaroon siya ng pullback. Umabot po siya ng mga 40,400 po yata yun. Pero nakabawi rin po kaagad siya at nakaumangat po ng 42,423.55 sa ngayon. And with the current outlook, Will pointed out the obvious breather Bitcoin deserves after approximately doubling its price within the space of 2 months. Kaya yan, deserve daw po talaga ni Bitcoin na huminga. Ayan, kasi halos sa loob ng 2 buwan ay dinoble niya yung kanyang presyo. Kaya syempre, napapagod din ang market. Kailangan din po nilang magpahinga or huminga ng malalim para mag-relax sa kanilang yan, dahil napagod po sila. Napagod si Bitcoin sa kanyang pag-angat. Bitcoin's volatility is a feature, not a bug. Kaya yan, feature daw yung volatility ni Bitcoin, hindi raw ito bug, or kapag sinabi po kasi nating bug ay parang pagkakamali. A look at Bitcoin's price history shows that it moved from $26,856.17 on October 15 to the price it is now. The movement faced almost no bearish correction until it reached a year-to-date peak of $44,705.52. Kaya yan, ayon po kay Will, ay kung pag i-check daw po kasi natin yung history ng price ni Bitcoin ay mula noong October 15, yan, sa presyong 26,858.17 ay tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pag-akyat hanggang sa ngayon na umabot po siya sa presyong $44,705.52. Kaya yan, deserve po niya talaga na magkaroon ng breather. This is a clear case of positive exhibition of Bitcoin's volatility, which Will Clemente the third noted is a feature, not a bug. Ayan, ito po yung kanyang actual na post. Ayan, meron siyang anime na larawan, si Will. Mahilig po siguro siya sa anime. Ayan yung kanyang actual na post dyan. Ayan, meron pa siyang chart dito na bull market correction drawdowns.
papaliwanag po niya yan kung yung kanyang chart na yan. This statement comes in the wake of the usual banter the top cryptocurrencies also face when in periods of price drawdowns. To cement this thesis, the analyst said corrections are essentially presented in the market to shake out weak hands while offering leverage to bold investors or traders. Kaya yan. Sabi pa niya rito, yan, sabi ni Will, ay yung breather na ito or pullback ni Bitcoin ay para tanggalin yung mga weak hands. Pag sinabi po nating mga weak hands dyan, ay ito po yung mga investors at saka traders na madaling matakot. Yan, matakot or mapabenta sa kanilang mga asset. Kapag nakikita lamang nila na bahagyang bumagsak ang market price ay ayan, matatakot na kaagad sila at mapapabenta na kaagad sila. Ayan, para matanggal raw yung mga ganyang mga investors at ang tanging matitira ay yung talagang mga matitibay na mga investors at saka traders. Per his thesis, the current price outlook offers a stronger foundation for an eventual upward price move. Will's current call for investors to chill with the leverage underscores his previous prediction about 5 days ago that the top asset will see a correction imminently. Kaya yan, nagkatotoo po or tumugma yung kanyang prediction dito kay Bitcoin nitong mga nakalipas na 5 araw na si Bitcoin ay magkakaroon ng correction. Yan, eminently. At yan na nga yung nangyari. Kaya yan, Bitcoin uptrend is here to stay. Yan, patuloy pa rin po yung uptrend ni Bitcoin. Ibig sabihin ay hindi po ibig sabihin na nagkaroon siya ng pullback ay babagsak na siya. Isa lamang po yung pullback at pagkatapos niya ay magpapatuloy lamang siya sa kanyang pag-akyat. Kaya nga sabi rito ay Bitcoin uptrend is here to stay. Mananatili po yung kanyang patuloy na pag-angat sa presyo. The massive volatility in Bitcoin's price in the entire market has not dragged the coin below the $42,000 support zone. This underscores how Bitcoin resilience remains amplified and primed for future bounce. Kaya yan. Kung bumagsak po kasi si Bitcoin ay dapat ay bumagsak pa siya ng mas todo pa or mas mababa pa sa presyo ng $42,000. Pero yan, hanggang dito lamang po siya umabot kung saan ay isa po itong support zone. Kaya nagpapakita lamang na ayan, nananatili pa rin na malakas yung bullish momentum ni Bitcoin at magpapatuloy rin ito sa kanyang uptrend. A number of positive fundamentals support the Bitcoin growth push, with the top catalyst being the hype surrounding the likely approval of a spot exchange traded fund product tracking the asset. Yan, isa pa yan. Meron pa tayong paparating na approval ng spot Bitcoin ETF. Yan, mangyayari na po yan next year, January. Yan, base po sa nakaraang balita ay January 5 to 10 daw. Kaya yan, isa na rin po ito sa mga posibleng catalyst na magpapalipad sa market price ni Bitcoin at napakalapit na po yan. The upcoming Bitcoin halving is also a unique boost that might sustain the injection of capital into the cryptocurrency and a potential impact price surge in the near future. Yan, ito naman yung pangalawang catalyst, yung Bitcoin halving na ito. Ayan, kaya ito yung dalawang catalyst na talagang magpapalipad sa presyo ni Bitcoin sa napakataas na presyo. Kaya ayan ang tungkol sa balitang ito. Isa lamang daw po itong pullback at hindi po nakakasorpresa na ito ay mangyayari or magaganap. Pero ayon po sa analyst ay isang kilalang analyst ay uptrend pa rin po tayo kay Bitcoin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.